Okay, good day. Let us proceed to our next topic. So last time, we said that it is important to adapt, 'di ba? Lalo na ngayon na ang ginagalawan natin ay puro technology na, no? So alam na natin 'yon. And we saw yung failures, 'di ba, ng different companies, kung bakit sila nauwi sa closure or bakit nag-fail, 'di ba, yung mga company na ito. Yun din yung naging activity ninyo last time, no? Ah, para kasi magkaroon ng good or effective management or IT management, no? Mayroon tayong mga dapat i-consider, no? So ano yung mga yon? Pag-usapan natin yung key features of effective IT management. So the first one is data and analytics or data analytics, no? When we say data, it is raw or first-hand information. Okay, halimbawa ng pinagkukuhanan natin yan ay through survey, interviews, observation, and experiments, di ba? Ah, pag sinabi naman nating information, it is a processed data. So, yun ang proseso na. No? Halimbawa, sa statistics, di ba? Kukolect tayo ng survey, then pwede natin siya i-process. Then, yung magiging discussion natin, conclusion, yun na yung information, no? Yun na process na data. So, parang may ginawa na tayo dun sa data, then ang result ay information. Okay? So, mahalaga na alam natin yung pinagkaiba nun. So, data and analytics focuses on how to make conclusion. Okay? Based on, yun nga, analyzing those raw data. Okay? Then, by analyzing those data, makakakuha tayo ng information na pwede nating gamitin para makatulong sa operations ng kumpanya. Okay? Bigay tayo ng example. During 90s, no? Halimbawa, may isang binata gustong bumili ng favorite niyang wheat bread, no? Dahil nagugutom na siya sa isang grocery. So, pumunta siya doon, syempre. No? Pagdating niya doon, ikot siya, kaso hindi niya nakita yung wheat bread. So, ang gagawin nung binata? Ang ginawa niya, nagtanong siya sa empleyado na nandoon at tinanong kung may wheat bread. Sabi nung empleyado ay, wait lang po sir. Dahil bago kasi yung empleyado, ang ginawa niya, nagtanong siya sa may-ari. So yung may-ari naman ngayon, chinek kung nasaan yung lalagyan ng wheat bread and napansin niya, wala na ngang wheat bread. So ang sinabi niya, doon sa binata, sir, pwede bang balik na lang kayo bukas? No? Kasi naubos yung wheat bread. So ikaw, kung ikaw yung binata na yon, anong gagawin mo? Siyempre, dahil gutom ka na at favorite mo yun, nagke-crave ka dun sa pagkain na yon, pupunta ka sa ibang tindahan. No? Then, dun ka bibili ng wheat bread. Okay? So, yan yung during 90s. Di ba? Pero, during 21st century, halimbawa, ikaw ulit yun, yung binata ulit, no? Punta siya sa grocery, tanong siya dun sa, kasi nga, ang daming laman ng grocery, hindi niya makita, tanong siya dun sa empleyado. And si empleyado ngayon, naka-computer na. Okay, meron ng system. Usually, point of sale or inventory system yan. Then, tinanong niya, meron po bang wheat bread? Search si empleyado. Meron po, no? Nakita yung stocks. Meron pa po kaming 10 na wheat bread. No? At nandun po yan sa stall number 4. Okay, alam na alam, no, kung yung specific na location, 'di ba? Kanina kailangan pa magtanong doon sa may-ari. Ito naman, search na lang sa internet, no? Yan yung during 21st century, yung kasalukuyan. Okay, ano yung pinagkaiba? Okay? So ang pinagkaiba, 'di ba, yung kanina, hindi nila na-recognize agad na naubusan na sila ng wheat bread. Ito naman, alam nila kung nasaan yung alam ng empleyado kung nasaan yung wheat bread, no, at alam niya rin kung ilan pa yung wheat bread. Okay? And ano yung data and analytics doon? Okay?
sa data and analytics natutulungan tayo niyan na maiwasan na maubusan ng wheat bread yung grocery, 'no? So halimbawa, ah, nakikita natin diyan kung ilan ba yung order, 'no? Kada araw ay may umu-order pala ng 10 wheat breads, 'no? So ang gagawin ng may-ari kung weekly siya umu-order, dapat meron siyang orders na 70 wheat breads or more, 'di ba? So, yun yun. So, dahil nalaman nila ilan yung umu-order, no, mas nakakatulong ngayon, no, yung system na yan para malaman nila kung ilang wheat breads ba yung kanilang o-orderin. By that, hindi nila mapapabayaan yung kanilang customer, no, na hindi makabili ng wheat bread at lumipat sa ibang tindahan. Okay? It helps identify potential bottlenecks. No, pag sinabi nating bottlenecks, ito yung situation na nag-i-stop, no, dun sa sa pag-process, no, or sa pag-progress. Okay? So, katulad nun, 'di ba, kung naubusan kayo ng ah, paninda, ang mangyayari diyan lilipat nga si customer, 'di ba? Pero kung gumagamit kayo ng data and analytics, hindi kayo mauubusan ng paninda, si customer tuloy-tuloy lang sa pagbili sa inyo at hindi lilipat. No? Kasi alam niyang lagi kayong merong tinda ng favorite niya. Okay? Ano pa? Uh, so, it avoids system chaos, no? May iwasan yung kaguluhan, no? May naka-organize, no, kapag gumagamit tayo ng data and analytics, no. And alam naman natin pagka may kaguluhan, may system chaos, possible 'yan mangyari rin sa kanila yung mga nangyari doon sa mga kumpanya na pinag-usapan natin last time. Okay? Ayun siya. Ano pa? Beyond in-house optics, analytics provide insights to help enterprises better understand their customers. Okay? So, ang pinag-uusapan natin dito, customer satisfaction. Parang yung kanina nga lang, no? Kapag merong mabibili yung customer mo doon sa iyo, no, hindi siya lilipat ng ibang tindahan. Okay? Isisend ko to sa inyo para mas maunawaan yung data analytics. Example ng kumpanya na gumagamit ng data analytics ay Amazon. So, ang Amazon ay ano ba to? Bilihan. Tama ba? Bilihan. So, nagagamit nila ang data and analytics para ma-identify ano ba yung kadalasang binibili ng customers, 'di ba? Meron silang tinatawag na algorithms, no? Nakikita nila yung madalas i-search ng customer. Halimbawa, madalas mag-search ang customer ng gantong product, baby products, no? So, i-provide natin, no, yung mga items na pang baby sa next na pag-open niya nung application. Okay? Ano pa? Netflix naman. So, parang ganun lang din na mahilig ang customer manood ng comedy movies. So, next na pag-open niya ng Netflix, i-provide natin sa kanya yung uh, mga comedy movies, no? Ayan, may example tayo dito. Adam Sandler has proven unpopular in the US and UK. So, hindi daw siya sikat dun sa US and UK markets, okay, in recent years. But Netflix greenlighted 4 new films with the actor in 2015, okay, armed with the knowledge that his previous work had been successful in Latin America. O, di ba? So, using data analytics, no, nakita na ay ito palang movie nito ay successful sa ano ah, sa ibang lugar, no, 'di ba? So nagamit nila 'yon, 'di ba, para ma-introduce din, 'di ba, sa ibang lugar, okay, yung kanyang movies.
Okay? Or pwede diyan ano, eh, 'no, dito pala siya mas ano, patok, eh, di ang gawin natin, 'di ba, yung mga movies niya, 'di ba, karamihan ng movies niya, eh, dun natin ipapanood sa lugar na yon, 'di ba? O halimbawa, dito sa Pilipinas, ang mga pinapanood ng mga Filipino, K-drama, eh di mag-provide tayo ng more K-drama sa kanila. Para mas kumita tayo. Kasi yun lagi nilang pinapanood eh. Okay? Ano pa? Starbucks, no? Gumagamit din sila ng data and analytics. Ang alam ko dito sa Starbucks, dun sa mga kung saan sila magtatayo, 'di ba? Ayan, magtatayo ng kanilang store. So, ina-identify nila saan location yung maraming traffic, di ba? Usually kasi yan, yung mga gusto magkape, di ba? Pwede nagda-drive-thru, di ba? Basta yung mga mataong lugar, di ba? Siyempre, para mas kumita sila. So, dito, di ba, pansin nyo, dito may mga, hindi lang isang Starbucks sa Olongapo, no? Pero bakit tuloy-tuloy, no, yung growth nila? Okay, kasi nga, bago nila itayo yan, ina-identify nila kung kikita ba sila dun sa lugar na yon.